Jackie, dumaan dito kaninang tita Minda mo. Nagbilin siya na kapag daw dumating ka na, mag-uwi ka ng battery. Napahinto ang dalaga sa akmang pagbubukas ng kotse niya sa sinabi ni Manong Perry. Supervisor ito sa gasolinahan at convenience store na iyon sa sukat. Ang gasolinahan at tindahang pag-aari ng kanilang pamilya. Bakit daw hindi pa siyang kumuha, Manong Perry? Baka raw gabihin siya sa pag-uwi. Tiyak daw na kapag nanonood ng balita sa TV ang papa mo, walang magagamit na remote control. Yun ata naubusan ng baterya. Kumuha nga siya ng 4 na baterya sa loob ng tindahan nila. Linda, 2 ito ha? Wika niya sa kahera nila na may kasama pang senyas. Sige po ma'am. Iniabot ito sa kanya ang isang manipis na logbook na sinulatan nito. Isinulat naman niya sa kabilang panig ang initials niya. Paglabas niya ng tindahan nila, parang nakita niyang naglalakad si Angelo sa isang dako roon. Nang lingunin naman niya ang dakong iyon, ay wala na ang lalaki. Napailing na lamang si Jackie. Ano nga ba nangyayari sa kanya? 2 beses pa lamang sila nagkikita at nagkakausap ng lalaking iyon, ngunit hindi na ito maalis sa isip niya. Kaninang pagbaba nila ng bus, ay sinadya niya mapauna na rito. Gusto niya na parang ayaw niyang lumawig pa ang pagkakakilala nila. Gusto niya dahil aaminin niyang attracted na agad siya sa binata. Ngunit ayaw niya dahil wala rin magiging silbi kung dumating man ang panahon na magkagustuhan silang dalawa. Committed na siya. Oo nga at hindi pa sila nagkikita ng binatang anak ng mga Lee. Ngunit ganoon na rin ang suma niyon pagkatapos makipagkasundo ng papa niya sa ama nito. Mabibigat ang mga hakbang na sumakay na sa kotse niya ang dalaga. Bahagya na lamang niyang natugon ng pagsaludo at pagkaway na masayahin si Manong Perry. Ginagamit niya ang kotse niya mula sa kanila hanggang sa gasolinahan ng sukat. Mula sa SLEX ay sumasakay na siya ng bus papasok sa opisina at bus uli ang sinasakyan niya mula sa opisina hanggang sa sukat. Sa gasolinahan niya ay pinaparada ang kanyang sasakyan dahil ilang hakbang lamang iyon mula sa lugar na binababaan niya mula roon. Pinili ni Jackie ang ganoon pagkatapos ng 3 aksidenteng kinasangkutan niya na nag-iwan ng isang malaking pilat sa siko niya. May pilat din siya sa mukha noon, ngunit nabura iyon sa pamamagitan ng plastic surgery. Meron siyang tendency na mawala ang focus sa pagmamaneho. Mas gusto kasi niyang magmasid sa paligid niya. Sa expressway na maraming dumaraang bibilis at malalaking sasakyan, hindi maaaring mawala ang konsentrasyon ng isang motorista. Ayaw naman niyang kumuha pa ng personal driver. Kontento na siya sa ganong setup. Hello ma. Bati niya sa kanyang ina, sabay halik dito. Mabuti at narito ka na iha. Magkasunod lang kayo ng papa mo. Nariyan din si Kim. Natigilan si Jackie sa huling sinabi ng kanyang ina. Bakit naman napasyal si Kim ng ordinaryong araw? Naglihis ito sa kanya ng tingin. May kaunting tampuhan lang silang mag-asawa. Sa halip na tumuloy sa kanyang silid, ay sa dating silid ng kapatid niya siya nagtungo. Kumatok siya roon. Nang buksan niya ang silid, ay naabutan niyang naninigarilyo si Kim sa harap na bukas na glass window. Nandito ka na pala. Walang kabuhay-buhay na sabi ng kanyang kapatid. Nilapitan niya ito sa tabi ng bintana. Tiniis niya ang amoy ng sigarilyo kahit ayaw na ayaw niya niyon. Problemado nga ang kapatid niya. Hindi naman kasi ito dating naninigarilyo. Anong problema, Kimberly? Mahinahong tanong niya sa kapatid. Gusto ko nang makipaghiwalay kay Albert. Tama ang sapantahan niya. Sa tingin niya, ay hindi simpleng tampuhan lang ang namamagitan dito at sa asawa nito tulad ng sinasabi ng mama niya. Bakit?
Ano bang nangyari? Tumigas ang anyo nito. Nahuli ko sila ng babae niya. Sinaktan pa niya ako. Pinagala niya ang tingin dito. Wala naman siyang nakitang mantsa o pasa sa katawan ng kanyang kapatid. Sinikmuraan niya ako. Wika ng babae na tila nabasa ang iniisip niya. Okay ka lang ba, Kim? Tumawa ito ng mapakla. Don't worry. Hindi naman ako nagkaroon ng internal bleeding. Nakatulong din na nag-gym ako at firm ang mga muscle ko sa sikmura. Sinabi mo ba sa biyanan mo ang ginawa ng asawa mo? Hindi na. Pero dapat siguro sinabi mo. Para naman napagsabihan nila ang asawa mo. Baka mamaya niyan, ulitin niya sa'yo ang ginagawa niya. At paano kung hindi lang suntok sa sikmura ang abutin mo sa susunod? Tumigas ang anyo ng kanyang kapatid. Hindi na niya magagawa sa akin ng ganoon, Jackie. Dahil makikipaghiwalay na ako sa kanya. Ikinagulat man niya ang pahayag nito ay hindi na siya nagsalita pa. Nang ipagkasundo ito ng kanilang mga magulang sa naging asawa nito, ay ayaw sana talaga ng kapatid niya. Sa katunayan, ay iyak ito ng iyak noong gabi bago ito ikasal. Ngunit dahil alam nitong hindi rin mangyayari ang gusto nito, ay pumayag na rin itong pakasal. Ngayon naman, makikipaghiwalay na ito sa asawa. At wala pa nga 2 taon na nakakasal ang kapatid niya. Sa palagay mo kaya papayag sina mama at papa na makipaghiwalay ka? Sigurado akong papayag sila. Pero kasal ka sa asawa mo at ipapaanal ko ang kasal namin, Jackie. Napahinga siya ng malalim. Wala pa nagpapaanal ng kasal sa kanilang angkan. Ang tita Minda nga nila, nagkasakit na ang babaerong asawa ay hindi pa rin nakipaghiwalay. At kahit bumalik ito sa lumang bahay nila, pagkatapos ito mabiyuda, ay hindi na ito nagkasawa pa. Mabuti na lang at wala kayong anak ng asawa mo. Sumuliyap ito sa kanya bago ngumisi. Because I made sure I won't. Anong ibig mong sabihin? Nagpapaturok ako ng injectable contraceptive para masiguro kung hindi ako magkakaanak. Ayoko magkaanak sa babaero kong asawa. Nabigla si Jackie sa sinabi nito. Alam ba ni Albert? Oo. Pero noong isang araw lamang niya nalaman. Kaya ka ba niya sinaktan? Tumigas ang anyo ng kanyang kapatid. Sinaktan ako ng lalaking yun pagkatapos ko silang mahuli ng babae niya. Ang kapal na mukha niya. Hindi ko na siyang papatawad pa. Galit pa din ang wika ng kanyang kapatid. Iyon na nga bang sinasabi niya? Kapag sapilitan ang magpapakasal ng 2 tao, paano kung mangyari din sa kanya ang sinapit ng kapatid niya? Nawaglit sandali sa isipan ni Jackie ang tungkol kay Angelo at naging okupado iyon ng tungkol sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Iba ang pakiramdam niya rito. Sa kaunting salita ay naramdaman niya na patuloy pa rin ito nagre-rebelde. Iyon ay dahil sa ginawang pagpipilit dito na ipakasal ito sa piniling lalaki ng kanilang mga magulang para dito. Hindi naman niya masisi si Albert kung mambabae man ito. Kahit mahigit 1 taon ng kasal ito at si Kim ay natitiyak niyang hindi pa rin ito natututuhang mali ng kapatid niya. Samantalang si Albert, ilang buwan pagkatapos makasal ang mga ito, ay naramdaman niya ang pagmamahal nito sa kapatid niya. Ngunit kung pagmamahal na iyon ay hindi sinusuklian, malamang nga na mawala yun o mabaling sa iba. At sinong asawa na nangangarap na magkaanak ang matutuwa kung malalaman nito na nagpaturok ng injectable contraceptive ang asawa nito? Hindi naman sa kinakampihan niya ang kanyang bayaw. Galit din siya sa nagawa nitong pagbuhat ng kamay kay Kim. Ngunit sa inaasal ng kapatid niya, malamang na
napuno na si Albert. "Hi, Jackie! Surprised to see me here?" Naramdaman kaagad ng dalaga ang pagkislot ng puso niyang kinikilig sa pagkakangiti ni Angelo sa kanya. Umaapaw iyon sa self-confidence. Kung asukal lang ang kagwapuhan nito, malamang kailangan nito magpaturok ng insulin dahil tiyak na diabetes ang bagsak nito. "Oo, tama ka. Bakit ka nga ba dito?" Talagang nasurpresa siya dahil hindi naman niya inaasahang makita ito sa lobby ng office building nila. Alam kaya ng lalaking ito na nandodoble ang kapugian nito kapag humingiti ito ng ganoon? Kahit hindi niya nakikita ang kanyang sarili ng mga oras na iyon, ay natitiyak niyang special ang glow ng kanyang mga mata at namumula ang pisngi niya ng dahil sa kilig. "Last time kasi, hindi mo binigay sa akin ang cellphone number mo, kaya hindi kita matawagan para ipaalam sa'yo na iimbitahan sana kita mag-dinner ngayon." Kinikilig pa rin si Jackie, kaya pinalampas niya ang bilis nito. Sa palagay niya, talagang sanay itong magpaibig ng mga babae. Ganun ba? Kasi uuwi na ako eh." Nabawasan ang ngiti ng binata at sa palagay niya, maging self-confidence ito dahil sa naging sagot niya. "Hindi ba pwedeng pagbigyan mo naman ako? Samahan mo naman ako mag-dinner. Ihahatid naman kita agad sa inyo pagkatapos." Wika pa ng binata. Ang totoo niyan, lahat ng hibla ng kanyang buhok at himay-himay ng kanyang laman ay restless na mga sandaling iyon dahil sa kagustuhan niyang pagbigyan ang imbitasyon ni Angelo. Ngunit iba ang lumabas sa bibig niya. "Maaga pa para mag-dinner. Snack na lang kaya kung gusto mo?" Giit pa din ng binata. "Angelo, ano kasi? Paano pa niya sasabihin dito na natatakot siya mahulog ang loob niya rito? Lalo pa't ikakasal na siya sa ibang lalaki. Na kahit anong gawin niya, ay hindi niya kayang dito pa rin ang utos ng kanyang ama." Wika niya sa kanyang sarili. "Hindi mo binigay ang cellphone number mo at ayaw mo rin sumama mag-dinner o mag-snack man lang sa akin, Jackie. Hindi naman ako masamang tao. Gusto ko lamang naman na makipagkaibigan sa'yo sana." Mahirap para sa dalaga na tanggihan ng binata dahil kung ang sarili lang niya ang masusunod, ay gustong-gusto niyang ibigay rito ang numero niya at sumama maghapunan dito. Napasagap muna siya ng hangin bago muling tumingin dito. "Okay, pero hindi pa rin ako sasama mag-dinner sa'yo. Ididikta ko na lamang sa'yo ang number ko." "Pero teka, sandali. May dala akong kotse. Ihahatid na lamang kita sa inyo, Jackie." "Huwag ka nang humirit, Angelo." Wika niya na pinilit pagtakpan ng ngiti ang pagtanggi rito. "Number ko lamang ang pwede ko ibigay sa'yo." Sinimula na niyang bigkasin ang cellphone number niya. Nagkumahog naman ang binata na ilabas ang cellphone nito at isulat roon ang kanyang numero. "Mahigpit ba sa'yo ang parents mo? Bakit mo naman nasabi?" Napahagod ito sa batok. At kahit bagya na lang ang ngiti nito ngayon, ay hindi pa rin nababawasan ang kagupuhan ni Angelo sa ganoong ayos. "Ngayon pa lang kasi ako naka-encounter ng kagaya mo. Kalimitan kasi, na hindi mo na kailangan tanungin pa mga babae na sila na nagpipresenta na sumama sa'yo makipag-dinner. Tama ba ako, Angelo?" Tumawa ng bahagya ang binata. "Hindi naman sa ganon. Kasi naman, outdated na yung mga babae nagpapakipot." Tuluyang tumaas ang mga kilay ni Jackie. "At nagpapakipot lamang ako sa tingin mo? Tama bang hinala ko, Angelo?" Nahagod ng mga daliri nito ang malagong buhok. "No, I'm not saying that.
Binibiro lang kita. Sige, kung ayaw mo talaga sumama mag-snack man lang sa akin, okay lang naman. Sa ngayon tama lang muna siguro malaman ko ang number mo. O sige, paano? Mauna na ako sa'yo ha? Akmang aalis na ang binata nang tawagan nito ng dalaga. Teka Angelo, sasabay na ako. Akala ko ba meron kang dalang sasakyan? Sasabay lang naman ako sa'yo hanggang bus stop. Okay, sige ba? Ipapasakay muna kita bago ako umuwi. Napangiti si Jackie. Talaga lang ha? Lumawak na muli ang ngiti nito kahit tila nahihiya. Umagapay na nga ito sa kanya. At hindi pa man sila nakakalabas ng lobby, ay narinig na niya ang boses ng kaibigan at kaopisina niyang si Helen. Bye Jackie, ingat kayo. Wika nito kahit nagpaalam na ito sa kanya kanina. Halatang tinutudyo lang siya nito dahil nakita nitong may kausap siyang lalaki. Wala naman kasi siyang na ikukwento rito tungkol kay Angelo. Tiyak na mamaya lamang ay pauulanan siya nito ng text messages. Siguradong usisain siya nito tungkol kay Angelo. Sige, bye. Ganting bati naman niya. Office mate mo? Tanong ni Angelo na nakatingin din kay Helen. Oo, kaibigan ko siya. Tingin ko, masaya siya para sa'yo. Nakangiti na wika ni Angelo. Tiningnan niya ang binata. At kahit mabilis itong binawi ang piliyong ngiti sa ekspresyon nito, ay natitiyak niyang, tulad ni Helen, ay nakikitudyo rin ito sa kanya. Feeling naman ang mokong na to. Nang makarating na sila sa bus stop, ay marami ng taong naroroon. Nakapagtatakang, hindi naman dating ganoong karami ang nag-aabang ng mga masasakyan tuwing uwian. Maging ang mga dumaraang bus ay punuan na rin. Ang ibang ang bus ay hindi na humihinto roon. Nag-strike pala ang Royal Bus Company. Dinig niyang sabi ng isang lalaki na nasa unahan niya. Kaya pala kaunti lamang ang dumaraang bus dito. Punuan pa. Sabi naman ng babaeng kasama nito. Tiyempo namang dumaan ang isang bus na puno na, hindi pa man nakakapagsakay sa bus stop na iyon. Lumampas iyon nang di na ulit siya nakakasakay. Ang mabuti pa siguro, iwan mo na ako. Wika ng dalaga kay Angelo nang may 15 minuto na yata silang naghihintay roon na masasakyan. May kotse ka naman. Sobrang abala ko na sa'yo. Baka pati ikaw, gabihin sa pag-uwi. Aalis lang ako rito kung nakasakay ka na o kung sasabay ka sa kotse ko, Jackie. Mukhang porsigido ang binata, kaya tumahimik na lamang siya. Habang dumaraan ang mga sandali, ay pakiramdam niya na dadagdagan ng katangahan niya. Narito na ang pagkakataon at maaari sana siyang hindi mag-commute. Magiging komportable pa ang pag-uwi niya kung papayag lamang siyang sumabay kay Angelo. Pero heto, nagpapakatanga ko dahil lamang sa takot na baka lalong mahulog ang loob ko sa kanya at sa pagiging faithful ko sa isang commitment na hindi ko pa namang ginagawa. Meron ka bang problema, Jackie? Ha? Para kasing naiinis ka. Nanunulis ang nguso mo. Masakit na ba ang mga binti mo? Nag-aalalang tanong pa ni Angelo sa kanya. Masakit na nga ang mga binti niya sa kakatayo habang nag-aabang. May kalahating oras na sila roon at lalo pang dumarami ang mga tao naghihintay na makasakay. Ilang text messages na rin ang pumapasok sa cellphone niya. Nararamdaman niyang nagpa-vibrate iyon sa loob ng bag niya kahit naka-off ang ringing tone. Hindi naman siya makapaglabas ang cellphone kapag ganoong nasa lantad na lugar siya at maraming tao. Dahil malamang na segundo lamang ang dumaan ay mas snatch na ang cellphone niya. Alam mo, may hangganan din ang paghihintay ko kaya tayo na. Halatang narilitong
Napatitig sa kanya si Angelo. Sasabay ka na sa kotse ko? Tumango ang dalaga. Kawawa ka naman kasi. Sobrang tagal na rin ang paghihintay mo. Baka ang mga binti mo naman ang sumakit kung aabutin tayo rito ng 2 oras bago ako makasakay. Kaya mas maganda nga na sumabay na lang ako sa'yo. May ngiti sa labi ng wika ni Jackie. Malaman na kaya ni Angelo na ang ama ni Jackie ang Daniel Lim na tinutukoy ng kanyang ama? At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, ay kung maaari po sanang paki-like po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ng bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po and God bless.